A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to 216 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is July 4, 2026. And yung title ng devotion natin na ito ngayon is Captive of Sin. Or what does it mean to be a prisoner of sin? And for our character for today, ito I see Prophet Isaiah, one of the major prophet in the Bible who wrote 66 chapter. And the prophet who proclaimed God's judgment, holiness, and future salvation. And in this devotion, we will talk about the passage, summarize of Isaiah and the Gospel, which is, ngayong araw nga is yung pagtutuunan natin yung the problem. Ito yung problema ng Israel. And sunod naman, the standard, sunod na araw, the promise, the solution, and the hope. And for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa Isaiah chapter 1 verse 1. And these are the vision that Isaiah son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. He saw this vision during the years when Uzziah, Jotham, and Ahaz and Hezekiah were kings of Judah. So si Isaiah, he prophesied in the southern kingdom, ito nga yung sa Judah, and especially sa Jerusalem, and the northern kingdom. Israel, ito yung sa northern kingdom or yung Israel, ito yung inuusig na ng Assyria. Ito nga yung palapit na yung judgment doon sa kanila. And now, para naman sa ating katuruan, number 1, 3 truths about humanity. Number 1, people were created in God's image for His glory. But because of sin, na ibang direksyon ng sangkatauhan, natuto tayong mamuhay ng hindi nakalulugod sa Diyos. Like in ancient Israel, they know God, they know Yahweh, but still worshiping idols. Katulad nga sa ating panahon, yung idols nito, pwedeng ito yung pamilya mo, ito yung trabaho mo, yung relasyon mo sa kapwa mo, or kahit ano pa yan. Ayun yung idols, meaning yung idols ito yung nagre-replace sa Diyos sa ating mga puso. But remember, brethren, that we are created in God's image for His glory. Maganda ang disenyo at purpose sa atin ng Diyos, and don't compromise it with the pattern of this world. And God plan is to bring us back in the Garden of Eden. Kasi nga 'di ba, because of the sin, napalayas ang ating mga ninuno. Ang ating ninuno si Eva at Adan doon sa garden. But God plans to bring us back again doon sa Garden of Eden. But bago yun, ito yung problema. Pangalawa, teaching number 2, people sin and have become enslaved to their sinful nature. Ito yung sinful nature natin. Ito yung pagkatao natin ngayon. Pinanganak tayong makasalanan pero hanggang ngayon patuloy tayong nagkakasala. Bakit? Dahil hindi natin ini-embrace yung freedom na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. We keep on choosing to be enslaved to sin kasi may comfort. Talagang mahirap iwasan yung sin kung may comfort itong binibigay. And pangatlo, people cannot set themselves free from shackles of sin. Ito yung masakit. We cannot free ourselves from sinning. Di natin kayang makalaya. Madami kang gustong gawin na nakalulugod sa Panginoon but hindi mo magawa. And that's because you are in a sinful nature. Ito yung flesh natin. Nasa katawan kasi tayo. But the good news, dahil wala tayong kakayanan, Father God brought Jesus to us. Siya yung nagdala sa atin ng solusyon upang makalaya tayo dito sa sinful way na to. Through Him, muli tayong magiging busilak, malinis sa harapan ng Diyos. Dahil kay Jesus Christ na pinakita niya kung paano tayo mamumuhay ng kalugod-lugod sa Ama. And now, application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, look back to God's original design for you. If you look at yourself now, then you see it na magulo, puro chaos, puro pangit na lang nangyayari sa buhay mo, maisip mo na ang layo-layo sa kalooban ng Diyos. Precisely, ganun talaga, napakalayo ng kalooban ng Diyos sa ganung sitwasyon. Dahil nung nahulog tayo sa kasalanan, nagpakalayo-layo talaga tayo sa Panginoong Diyos. Now, you need to look back sa scripture, hindi sa
pinagpas mo sa scripture, ano ba yung original design sa atin ng Diyos? And you will see, generally, pare-pare tayo ng disenyo ng Diyos, pero sa iba't ibang kaparaanan tayo tinatawag. At napakaganda ng plano sa atin ng Diyos. And now, pangalawa, look within and observe how sin operates. Look within, meaning sa ating mga sarili. Paano ba nag-ooperate yung mga kasalanan sa ating mga buhay? Sa observation ni Apostol Pablo, yung observation niya, yung sin is parang katamaran. Ito nga yung sinabi niya dito sa Romans chapter 7 verse 19, mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Marami tayong bagay na naiisip nating mabuti, pero pagdating sa application, wala. Kasi bakit? Sin keep you from becoming Christ-likeness. Kasi talaga, ayaw ng kalaban na maging kawangis mo o gawin mo yung pamumuhay mo, yung pinakita ni Jesus Christ. And sa last verse sa 25, dito pinahayag na through Jesus Christ, tayo ay magiging malaya. He will set you free. This show us the only way para tayo ay makalaya sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa Panginoong Jesus. And lastly, look up to the cross and find freedom in Christ. May ginawa ang Diyos to set us free in the bondage of sin. John 8 verse 36, sabi dito, so if the Son set you free, you will be free indeed. Wala nang dahilan pa para magpabalik-balik tayo sa ating mga kasalanan kung gayong tayo pinalaya na at pinatawad na ng Panginoon. And now for our reflection, why can't humans set themselves free from sin? Why does the Bible teach that true freedom from sin is found only in Christ? And ayun lang po for our devotion, and before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for creating us, Lord God, in your likeness, Lord, in your image, Lord God. Lord, thank you for giving us a purpose, Lord, and help us, Lord, sa tuwing kami naliligaw na ibalik mo kami sa original na plano mo sa aming mga buhay, Panginoon. Help us to see you, Lord, and experience you, Lord God, and Jesus Christ. Help us to be more like you and walk with you, Lord. Ikaw nawa ang manguna sa amin, mga daraanan at tuwain, Panginoon. Ikaw nawa ang siyang laging madakila, Panginoon. Yun lang po, in Jesus' name we prayed. Amen, amen, amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.